po mga kabida at ang ating po mga kababayan dyan sa ibang bansa. Good morning, good evening. At ngayon po ay September 1. Araw po ng linggo, kaya ang iyong kabida, Kuya Nilo Jeff Hernandez, ay muling magsisimba po doon po sa ating mga nakatulong tatadungi. Ang minsan pong Diyo'y pong ginaganap, ang ating pong atin ang pakikinggan, ang inyong mensahe o sa mga salita ng Panginoon Diyos. Magandang umaga po muli sa lahat po naman ng mga nag-celebrate ng kanilang mga kaarawan ay happy birthday at enjoy po ninyo ang inyong kaarawan kasama ang iyong mga pamilya at mga kaibigan. At doon po naman sa mga nag-celebrate po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary po sa inyo. Pagpatuloy po ninyo ang iyong pagmamahalan. Enjoy rin po ninyo ang inyong anniversary na yan, kasama po yung mga amigo at ang inyong mga pamilya. Maraming salamat po, samahan po ninyo ako. Pupunta po tayo sa pagsimba doon po sa patron namin ng Tata Duni. Maraming patron Tata Duni at Jose, Tata Ulat at Tana Monica. Lahat po natin ito ay sa Panginoong Jesus. Ating Panginoon Diyos sa mga pangyari sa lahat ng Mama Mary. Tara na at magmamit alas 8 po ang misa. Ngayon po 7:30 po. Samahan po ninyo ko sa kapilya ng Tata Duni. Ito po, maraming po ninyo, nandito po ako sa special invitation nila Atty. Nico Bordeos at Rayten Solina, Evelyn Awad, Dolores Doctor. Gayon din para sa mga kaluluwa nila Emmanuel Marquez, Andres at Aurora Santos, Bernard Capistrano, Lauro at Zenaida Calabello, Rufina Legaspi, Antonio at Corazon Rodriguez, Guillermo at Apolinaria Gatus, Ermilo Albina, Maria Espirita Gonzalez, Orlando Mago Jr., Orlando Mago Sr., Reynaldo Espiritu at lahat ng kaluluwang walang nakakaalala. Hold on. Para-save mo ako doon ng 30 pesos. Pinapaalalanan po ang lahat tungkol sa ating aktibong pakikinabang sa banal na misa. Pero kay Nilo Jeff, 30. Ang lahat po ay nangangailangan ng isa sa pamamagitan ng Bibigay ko yung 20 rito, pagtugon at ang nanak ka pagpapalit sa bigyan ating ng 30. pagdiriwang ngayon. Hindi pa kukunin ha? Hindi pa. Magsinuod po ang lahat para sa Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan. Kapag pakumbabang lumalapit kami sa iyo, Siya po, pakikita ko po sa inyo mga sa pag-ibig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamigan na dulot ng kalikasan. Gayon din ang mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsandalang kami sa pwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala, na kabilibang umiiral sa sanlibutan, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso namin ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinarap ay nagulisan ang aming mga panahon at nagdulot ng maling pagkilig at laban sa ibang katutubo at lahat. Daigdig kami nagsisumamo
Nagawin mo kami mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong anak, na nagbuhay at nag-aral kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Dios Jesu, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Eh, meron na akong ganito. Papel kailangan Pangulo. Francisco ng Assisi, Ang hirap po San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Conso, ipanalangin mo kami. San Andres Apostol, Pambigit na doon. Ayan. Anak, Espiritu Santo. Amen. Hindi ka na ba naawa sa akin? Hirap na hirap na ako. Pambigay natin ito doon. Wala pa, pare. Ayan na. Wala pa. Check ba? Mamaya pa? Ayan na. Ay, hindi na. Hindi kami nagkita. Hindi na nakatulog. Kinangali. Natin, Father, oh. Ayan po mga kabila. Bago katawan eh. Ganyan lang tayo. Ano ilang taon na? Ano napantay na ito? April 2. Ako, October pa sa... Nabagsak kayo ng buwan. October pa ako sa 26. Eh, September na. Eh, isang buwan na lang. Dito na tayo. Buka dyan. Dito tayo. Right. Obe. Mga laki siya mo. Good morning. Dapat tayo. Ha? Dapat ni Pare. Wala pa. Simulan-mulanin ang ating pagdiriwang sana ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumanyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, muli natin surihin ang ating mga sarili at humingi ng kapatawaran sa Panginoong ating Diyos.
sinubong at napagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Dumating na tagapag-anyaya ng mga makasalanan, nagsisisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nalulublog ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Sapagkat ikaw lamang ang banal. Panginoon, ikaw lamang Jesus Cristo. Kasama ng Espiritu Santo, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin kong sa aming kalooban, manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ibinagkaloob. Mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsusubaybay sa amin at pagpupok. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupain ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain inyong mabuti at sundin ang tuntunin itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sundin mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ng ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong ang mga oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang magtutunin kasing ina ng mga tuntunin ibinigay ko sa inyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga taglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niya tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos.
Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minarapat at pinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili nang huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghugas ng kamay ayon sa maturong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan sa paghuhugas ng mga duman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at ng mga Eskrida, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila na hindi naman lamang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang inuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo, kapag babaw kayo, gaya ng kanyang isinulat. Galang nandog sa akin ng bayan ko'y patimbabaw lamang. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupuri, pagsambang ginawa nila ay walang kapuluhan. Ang utos ng tao ay iturong utos ng may kapal. Hindi walang kabuluhan na ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang ating sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang makapagparami sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya, na makiapit, magnakaw, tumatay, makalunya, kapimpot, at gumawa ng lahat ng kautukan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nagagaling sa puso ng tao na siyang nagpaparami sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Mga kapatid, you are very familiar na ang mga Hudyo ay may isang salamitain na kanilang palaging sinusunod. That is, cleanliness is next to godliness. No? Kaya ang mga Hudyo talaga, mag-iisyan silang lahat, nag-ugas, maging circumcision, part of the equal cleanliness nila, mga lalaki. Yung paghugas, hindi lang basta paghugasan ng kamay. No? Yung sinasabi dito na sa Ebanghelyo na ayon sa Espiritu, ano yung hugas sa kamay na ayon sa pinaturo? Tayo pa maghugas sa'yo, makain tayo ng bago tayo kumain. Kung naghugas sa ibang pagkain, hindi pa naghugas bago magkain. Ito, persecution mo, kasi pumagsara naman tayo. Kung iba nag-spray na lang ng alcohol. Pero sa kanila, hindi ka yung kamay dito, ang lahat ito yung sa singko. No? Ang hindi na pag-ugas na bago pa magkain. So lahat-lahat, araw-araw, they see to it that they are externally, bodily healed. Maganda na yun talaga yung pag yung mga binibigyan nila sa mga malingki, yung gasa, ang kanilang kapaligiran, no? Yung binibigyan nila. Totoo naman na mapakinabangan ito dahil na ang ating katawan, ang ating sarili, ay hindi basta-basta kayaan. So, ang pagilis sa ating katawan, pagilis sa ating pagkain, upang tayo naging malusog, malayo sa mga masasamang mga microbes na magdala sa ating nasakit. Isang bagay na masasabi natin hindi lamang
mapakinabangan natin. Tuloy ang lagi ng ating pag-alaga na napakalaga ng Diyos sa ating ng ating Panginoon. No? Ang pag-inis natin ng kalikasan. No? At doon sa atin ng mga Panginoon ng ating kalikasan, kaya dapat huwag nating ipulyo. Nakakalungkot na kasi nung ulan ng siya ng Kristo. Ay, ito niya, narinig ko rin yung aking mga kaibigan, yung ilan na rin. Yung mga ilog sa may pagkakainda, pwede ba kapagkaliguan? Ngayon, tingnan pwede. Siyempre, kung na yun, sigurado, baka-infection yung palato. No? Pagkakainom ko rin, sigurado, magkaroon ka ng amoeba. No? Parang hindi na natin masyadong inalagaan yung ating kapaligiran. No? Ang mga pahandog ito ng ating Panginoon ay dapat natin panatilihin malinis, no? Alagaan kasi ibigay ito ng ating Panginoon. Mahalaga yan. Pero ang tinutulit siya ng ating Panginoon ay ang mga bagay na ito, yung ritual cleanness, ang pagkamalinis natin ng ating katawan, external, panlabas na ito na aspeto ng ating spiritualidad. No? Maganda yan, pero hindi tayo mag-focus lang doon. Mag-focus tayo sa mga importanteng bagay, ang paglinis ng mga katawan ng ating paligiran, kundi ang paglinis ng ating puso at ng ating konsyensya. Kasi dito, ano nakapagpapalugi sa ating kaluluwa? Importante kasi ang kaluluwa eh. Mamatay itong katawan natin, pero ang ating kaluluwa ay manatili yan. No? E paano natin ma-prepare at malinis ang ating katawan upang tayo ay magharap sa ating Panginoon? No? Kung ang ating paglinis sa ating katawan, bago tayo magsimba dito, naliligo tayo, nilagos tayo, nag-brush tayo, no? Bakit nalilinis? Sumusot tayo ng malinis na damit, at hindi bongga, decente lang, no? Simple na malinis. Dahil yun ay pagpapagbibigay din ng respeto sa ating Panginoon, no? Na makasulubong natin ang ating Panginoon. In the same way, na kung tayo ay may mga bisita, nililinis natin ang ating bahay, no? Yung mga plato na gamitin natin para sa magbisita natin ay malinis, yung mga pinatago natin ng mga kubiertos, no? Pinakalabas yung mga kubiertos sa mga parador upang maibigay yung mga gamit sa ating mga pag-akupit na hindi man kung order. So ang kalinisan ay pagbigay din ng pag-respeto, no? Sa pagharap natin sa Diyos at sa ating kapwa-tao. External na paghahanda. Kailangan din, no? Sabi natin Panginoon, ang ating internal na paghahanda dahil pag magharap tayo sa ating Panginoon, hindi lamang external dapat yung malinis na ginawa natin dito sa mundo nito. Kasi kung external na hindi malinis yung ating puso, no? Pagmamalinis lang yan, no? Kasi hindi totoo malinis na malinis. Tayo dapat malinis inside and out, no? So, ang puso, ang pag-iisip, no, yung dapat nating ingatan, sabi ng Panginoon, dahil doon nagagaling sa ating puso ang lahat-lahat ng mga feelings. No? Ang mga nararamdaman natin, ang galit, ang pag-hipot, nagagaling sa puso. Eh, temptation pa lang yung pag-feelings yan, ha? Pero pag-entertain mo yan, no? Temptation, kahit yung mga temptations of the flesh, mga bad thoughts, no? Pag-feelings pa lang yan, temptation yan. Pero pag ini-entertain mo yan, no? Doon yan ang mga bagay na yan na mag-udyok sa atin ng mga actions, no? Thoughts and words na makasalanan. Paano tayo nagkakasala? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Hindi sa ating feelings. Kasi feelings, natural natin yung nararamdaman. Temptation yan, no? Pero binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na susundin mo ba yung sinasabi ng iyong feelings? Kung sa tingin mo hindi yun na mabubuti, no? Susundin mo ba yung udyok ng iyong instinct pag sa tingin mo ay yan hindi mabubuti? Dapat nakakontrol natin yung ating mga pag-iisip, ang ating mga feelings, upang ang ating in-entertain na mga pag-iisip ay hindi magdala sa atin sa mga kasalanan, no? Labag sa utos ng Diyos, sa utos ng Diyos, yung pag-apil. Pag may mga patos sa flesh, pag in-entertain mo yan, no? Siya, iba niya, no? Ano mga motivation? So, kung marami, no? Ilang feelings, minsan ang mga nakikita natin, no? Ang mga narinig natin, no? Kaya, importante, no? Na we have to be careful, no?
we have to keep watch of our eyes, of our thoughts, and of our hearts. So, paano natin gagawin ito? No? We have to always maintain the presence of God. Na alam natin na ang Diyos ay nandyan sa paligid natin. Kung entertain natin yung mga iniisip natin na masama, nagawa tayo ng masamang bagay, nag-entertain tayo ng mga bad thoughts, kung anong gagawin natin, nandiyan ang Diyos na kumita, tayo ng Diyos. Kahit kung sarado ka pa yun ang kwarto mo, kung mapunta ka sa ibang lugar, gawin mo yung mga masamang bagay na yun, at doon ang Diyos nakakita sa atin. Kaya one way of preventing that we will be able to do some things that are contrary to the laws of God is to always be conscious of God's presence. Noong unang panahon, ang mga matatanda, bakit nagpragis lang sabi, Jesus Mariusip, ang iyan ko sila. Because that's one way of protecting themselves. Pag may mga condition, pag may sama na nakita, ano yung Jesus Mariusip? Jesus Maria. Ano ibig sabihin pag kumagano ng mga matatanda na? Naghihingi sila ng pagtutulong ng mga banal. So we pray. Kung invitation we pray, we ask the help of God, we have to ask the help of the saints, na hindi tayo madapa sa pagkakasala. Ang mga matatanda na una, pag may mga invitation, pag mga masasama sila nakikita, bumubulo sila. So that's one way of blessing ourselves so that we will not fall to these temptations. So yun ang ating mga dapat gagawin. Presence of, maintaining the presence of God, conscious of the presence of God. We pray, we are tempted, asking the help of God and the saints by things like what our sisters are doing, pagpupuros ng ating mga sarili. Ano yung mga bagay na dapat natin iwasan ng pakikipagpapit na saan nagaling yung mga pakikipagpapit sa mga bantos. Sa nakikita natin sa internet, sa mga television, ay sa mga billboards, pag-entertain mo yan, gagawa ka ng impure actions. Kung isa iba hindi makakontrol ng kanyang impure actions, may asawa na. Kung mag-isa pa doon sa ibang mga may asawa na hindi may asawa. Kaya they don't try to watch their hearts and their minds. So, pagkanakaw, saan nagagaling yung pagkanakaw yan? Sa pag-iikot yan naingit ka. Gusto mo ito, makita kang magandang bagay. Instead na pagsikapan mo, nag-ipon ka o pag-ibig ka, nagnanakaw na lang. Napaka-easy way to achieve something. If you want something, you work for it. Hindi na pagpapadala ka sa desire mo to possess things that are beyond your capacity o hindi na naglalang sa iyo. Ang pumantay sa nagagaling yan sa pagkapuot. O minsan ingkit din. Yung mga bad feelings natin against our neighbors. Bakit minsan may parang mabigat yung dugo mo sa isang tao? Ang pagkabigat ng dugo mo sa isang tao, yun ang nagagaling dyan sa mga masasamang intentions, yung pagkalugin, yung pagkamuli. Kung hindi natin pinakontrol yan ang ating sarili, hindi naman pagkamuli yung magagawa natin, hindi naman hindi naman pag-chismis yung neighbor, hindi lang pananirang ulit. Ang iba, tumapatay dahil sa tuon. Pangangalo niya, katulad niyo sa pag-ibot. Pag-ibot yung gusto mo something na para sa iyo, pero hindi para sa iyo. So we have to work hard in order to combat this pag-ibot. Kaya magsikap. Gusto mo na something, magsikap ka. Gumawa ka ng mabuti, iwasan yung mga bagay na yan. Ang kapag-kapulitan, so nanggaling yan lahat sa meditation na due to our weaknesses as human beings sa ating mga nararamdaman. So, yun ang sinasabi na ating Panginoon na hindi lamang tayo mag-careful sa pag-prepare ng ating sarili, physically, externally, kundi ang pinakamahalagang pag-linis ng ating mga sarili ay pag-linis ng ating kaluluwa. At yan ay matatamo natin sa pagbabantay ng ating isip, pagbantay ng ating mga puso, upang hindi tayo makagawa
ng mga masasamang bagay sa isip, sa salita, at sa gawa. Cleanliness is next to godliness. But for us Christians, and for everybody, it is not only external, hindi lamang palabas. Kasi kung palabas lamang, palabas ng yan. Totoong pagsisikap na maging kaaya-aya sa mata ng Diyos. Hindi lamang sa mata ng tao, kundi sa mata din ng Diyos, dapat tayo ay namumuhay ng malinis at matuwid. Pagsitayo po tayo na. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya sa dalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at ilipin. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay magmuli, umakyat sa langit at nalulukog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Huwag magulang palilito at hukom sa nabubuhay at nakamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay ng hanggan. Amen. Ipinaalaala sa atin ngayon ng mabuting balita ang dakilang kahalagahan ng paglinang ng tamang salubing moral at ng pagsunod sa utos ng Diyos, bunsod ng pananalig sa kanyang pagmamahal sa atin. Manalangin tayo at sasabihin po natin bukal ng kabanalan, tingin mo kami. Para sa simbahan at mga pinuno nito, naway isaayos nila ang kanilang mga pinahahalagahan nang hindi napadadala sa mga usok o sa hinihingi ng pagkakataon. Manalangin tayo. Bukal ng kabanalan, tingin mo kami. Para sa lahat ng mga magulang, naway turuan nila ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng salita at mabubuting halimbawa, at naway ang kanilang asal ay tuwinang gabayan ng utos ng Diyos. Manalangin tayo. Bukal ng kabanalan, tingin mo kami. Para sa lahat ng nagtuturo ng relihiyon, naway akayin nila ang kanilang mga estudyante sa isang maayos na pagtanggap sa mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo upang mabuhay alinsunod sa ganitong mga pagpapahalaga. Manalangin tayo. Bukal ng kabanalan, tingin mo kami. Para sa kabataan sa buong mundo, lalo na sa ating bansa, naway tanggihan nila ang anumang panghamak at di karapat-dapat sa tao at tugdiin ang sa kanila'y nagpapadakila. Manalangin tayo. Bukal ng kabanalan, tingin mo kami. Para sa ating lahat, naway mapanatili natin na walang bahid ng maruruming isipan at hangarin ang ating mga puso. Manalangin tayo. Bukal ng kabanalan, tingin mo kami. Para sa lahat ng kasapi sa Catechetical Ministry, naway sila'y suportahan ng kanilang komunidad sa kanilang mahalagang misyon, pagtuturo ng pananampalataya. Manalangin tayo. Bukal ng kabanalan, tingin mo kami. Ipanalangin natin na bawat isa sa atin ay marinig at isa puso ang panaghoy ng lupa at ng mga biktima ng likas na kalamidad at pagbabago ng klima at lahat ng matindigan upang personal na pangalagaan ng mundo at tirahan natin lahat. Manalangin tayo. Bukal ng kabanalan, tingin mo kami. Tingin mo. Panginoong Diyos, isinugo ko ang iyong anak upang ipag-alaala sa amin ang pangangailangan sa mga tamang pagpapahalaga sa buhay. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na malaman namin ang tama, gawin ang mabuti at magpunyagi sa paglilingkod sa iyo hanggang sa wakas ng aming buhay. Amen. Nanalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
nilikha, ang banal na paghahalin ay lagi lumang magtulot ng iyong pagbabasbas sa amin na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Tinaas mo namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama naming mga pangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha ng tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Kayo din ang takinig at tagulan. Ikaw din ang humubog sa tao ng iyong kawamis na mapagkatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinagdilingkuran sa pagganap ng panalunan ng iyong pinagkatiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kalangitan. Bago niya pinag-iisang po sa loob ng aming handog, kinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniamot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at anin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmuhin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ay, si Kristo babalik sa wakas ng panahon.